Iyon, kamusta na po kayo mga kamanggagawa? Isa rin po akong OFW. 28 years na po akong wala sa bansa. Lagi po akong nasa labas. Hahanap buhay para sa pamilya. At bilang mga OFW, naniniwala ako na lahat tayo ay na maging busy, naging abala sa maraming pagkakataon. Dahil sa hangarin natin para sa ating mga mahal sa buhay. At minsan nalimutan na rin natin yung sarili natin at kadalasan ay tinutuon lang natin talaga yung ating buhay para sa ating mga mahal sa buhay. Pero meron po tayong nakalimutan sa buhay natin, yung pong nais nung nagbibigay sa atin ng buhay dahil nga akala natin ay sapat na yung ating ginagawa. Pero at the end, meron pala tayong nagbibigay ng buhay sa atin na kailangan nating mag-submit sa Kanya. Naging manggagawa rin po ako ng Panginoon at naglingkod din po ako sa Saudi Arabia. Ngayon po nandito ako sa Canada para i-share yung mga bagay na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Una sa lahat ay ang Kanyang salita na sa pamamagitan ng maliit na video na ito ay makatulong din ako sa kapwa ko kamanggagawa. Mahirap ang buhay ng isang OFW. At ang nais ko makatulong ako sa inyo, hindi lamang sa mga bagay na makakatulong sa ating physical, but most of all in spiritual. Kasi alam natin na meron tayong Diyos na nag-offer sa atin ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan nga ng banal na kasulatan, natagpuan natin kung paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kung tayo ay naging abala sa mahal sa buhay, sa mahalaga sa buhay, siguro dapat pagtuunan din natin ng pansin yung nagbibigay ng buhay sa atin. So, kinalin natin siya at patuloy na malaman yung plano niya sa atin. So, alam natin na meron tayong Diyos at alam din natin na may buhay na walang hanggan. Alam din natin na merong heaven at meron ding hell. Pero ang video na ito ay babahagi ko sa inyo sa gabing ito ay yung paano ba tayo makarating sa heaven o doon sa pangarap natin. So, tayong lahat ay obviously na gumagawa ng mabuti at nakatuon yung ating ang ating isipan paano ko gagawa ng mabuti para kalugdan ako ng Panginoon and makarating ako sa buhay na walang hanggan. So marami tayong ginagawang tulong at isang mabuting gawain yon. At higit sa lahat ay nagiging masunurin tayo sa nagiging employer natin. Gusto natin kasi na ma-please sila at at the same time ma-please din si God kasi bilang manggagawa alam natin na hindi lamang ang amo natin ang pinaglilingkuran natin, kundi pati ang Diyos na siyang nakakita sa atin. Tayo mga Pilipino, talagang tapat tayo sa ating trabaho. Sinasaluduhan ko ang ating mga kapwa kamanggagawa. So, bakit din tayo minsan nananalangin? So, we ask sometimes in prayer na sana ay magkaroon tayo ng magandang buhay, magtagumpay tayo, magkaroon tayo ng kaligtasan. At higit sa lahat, ma-experience natin yung ini-offer ng Panginoon na, na buhay na walang hanggan. Yung makasama natin siya doon sa kanyang kaharian. So, tayo nananalangin every day. So, kung mga Muslim nga, 5 times a day. Siguro tayo, mga Pilipino, mas malimit. At higit sa lahat, tayo ay nakikisali doon sa mga malalaking grupo ng mga religion. So, ito yung kadalasang ginagawa natin para magkaroon din tayo ng kaalaman tungkol sa buhay na walang hanggan at para tayo makarating doon sa plano ng Diyos na tirahan na ibinibigay niya sa mga taong makakarating sa buhay na walang hanggan. At kadalasan pinipilit din natin sa hirap ng buhay. Naghahanap tayo ng mga churches kung saan pinapractice natin yung ating faith.
Doon tayo nagpupuri, doon tayo nakapag-fellowship, doon tayo nakakarinig ng aral ng Panginoon. At doon din tayo minsan ay nagkakaroon ng pagkakataong i-share yung talents and gift natin na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So kadalasan nag-aaral din tayo ng banal na kasulatan at marami rin tayong mga kapatid na nagbabahagi nung time na nasa Saudi Arabia ako. So marami rin akong pagkakataon na ibinahagi ko ang salita ng Diyos sa mga kababayan natin. At marami din namang naging Kristiyano at ang iba nga sa kanila ay naging mga pastor na rin at ang iba yung mga manggagawa na rin ng Panginoon. So ginagawa natin itong mga bagay na ito dahil alam natin na gusto nating ma-please God at gusto nating magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan o makatira tayo sa langit na tirahan ng ating Panginoon na siyang nagiging final destination ng ating mga buhay. Kaya nga sa atin bilang mga manggagawa, OFW, so babalik tayo sa Pilipinas, minsan hindi na natin kayang magtrabaho sa sobrang pagpapagal natin sa labas at hindi natin nakuha yung mga bagay na kailangan natin. So meron pang mas higit na kailangan tayo bilang mga tao. Ito yung isaayos natin yung ating destination, yung final destination na ating tinatawag. Ito is eternal life. So dalawa lang ang kalalagyan natin, either na is eternal life or eternal punishment na nasusulat din sa banal na kasulatan. So most of all ay naghahangad tayo ng eternal life. Pero sa gabing ito siguro matutulungan ko kayo kasi pinagkalooban din ako ng Panginoon ng kaunawaan sa mga bagay na nasusulat pagdating sa mga bagay na naayon sa kalooban ng ating Panginoon. So alam kong naniniwala tayo na at may pangarap tayo na makarating tayo sa buhay na walang hanggan. So sa langit na tirahan ng ating Panginoon, ito yung final destination ng mga taong magtatagumpay. So samahan niyo ako sa isang tanong na meron ba talagang magtatagumpay o meron ba talagang makakarating sa trono ng Diyos o sa kaharian ng Diyos at meron ba talagang salvation? So kung meron tayong dapat pagtanungan ay walang iba kundi itong pinagpahayagan ng ating Panginoon na walang iba kundi si John. Hindi sigurado kasi John the Apostle dito, nakalagay din kasi dito sa Revelation, is John as a servant o isang lingkod ng ating Panginoon na nakulong sa Patmos. So maraming mga scholar na nagsasabi, it is John the Apostle. So hindi po tayo nagkakaroon ng Ang mahalaga, merong isang John na nagsulat at sa pamamagitan ng Revelation ay pinahayag sa atin na meron pala talagang magtatagumpay. Meron po talaga palang magkakaroon ng buhay na walang hanggan at meron makakarating sa langit. So samahan niyo ako sa aklat ng pahayag o Revelation. Kung meron po kayong mga Biblia dyan, siguro sama-sama nating basahin. Pero titingnan natin dito, meron bang laman ang heaven ayon kay Apostol John at ayon sa sumulat ng Revelation. Sabi nga nung marami, paano mo nalamang merong laman ang langit? Wala naman nakarating doon. Then bumaba para magsabi na merong laman ang langit. So meron po tayong evidence na nasusulat. So ito po yung Biblia na tinatawag natin. So sa atin, ang sabi ng Biblia ay ito po, meron pong unang hayin na ibinigay, ipinakita kay John nung siya ay dinala sa langit upang masaksihan niya yung mga taong magtatagumpay. Yung unang inihayin ng Diyos ng Panginoon para sa Diyos na laman ng langit, ito po yung 144,000 na mababasa natin sa Revelation chapter 7 verse 4. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, ito'y 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. So ito po yung mga laman ng heaven at sila ay nagmula sa mga lipi ng Israel.
kung 12 sila at 144,000, tig to 12,000 po every tribe yung mga naging parte o laman ng nasa harapan ng trono ng Diyos. So definitely ito po ay mga Hudyo at hindi po tayo kasali, mga Gentiles po tayo. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon o sa grace, so na tinatawag na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, so nagkaroon siya ng pagkakataong tipunin din tayong mga Gentiles at sa pamamagitan din ng pagkilala natin at pananalig natin sa Panginoon. So tayo rin ay magkakaroon din pala ng bahagi doon sa harapan ng trono ng Diyos at doon sa pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. So sa verse 9, kung babasahin natin, makikita natin dito. So babasahin ko, sabi, pagkatapos nito ay nakita ko napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila ay mula sa bawat bansa, lahi at bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero at nakadamit na puti at may hawak na palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at na ating Diyos na nakaluklok sa trono. So, kung titingnan natin dito, marami palang napasama, hindi lamang po yung 12 mula sa 12 lipi ng Israel. So, meron din pala dito mga nagmula sa iba't ibang bansa, lahi at wika. So, ang sabi nga rito, pwede pala tayong mga Pilipino kasali dahil sa biyaya ng ating Panginoon at malaki ang chance natin na mapasama sa karyang ito dahil ang sabi ng Biblia ay hindi kayang bilangin ni numan. Kaya nga yung kagalakan natin na mapasama sa magtatagumpay ay napakalaki ng chance. So tayo mula sa bansang Pilipinas o lahing Pilipino, wikang Tagalog o wikang anuman lingwahe natin sa Pilipinas. So may pagkakataon pala tayong makarating doon sa harapan ng trono ng Diyos para magpuri at makasama ng ating Panginoon. So ang maganda rito ay binigyan tayo ng chance aside from 144,000 na ibinigay nagmula sa lipi ng Israel. So nagkaroon ng pagkakataon na maligtas din yung lahat ng mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig. At ako bilang nakarinig at nakaalam ng kaligtasan ito, so gusto kong ibahagi sa inyo ang magandang balita na ito na malaki pala yung chance natin para tayo ay mapabilang sa kanyang kaharian. So isang mabuting balita ito at gusto kong mapag-aralan natin. So gagawin ko tong series. So itong vlog na ito at sa pamamagitan nito ay makarating ang mabuting balita, lalo higit yung pagtatagumpay natin, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan doon sa kapiling ng ating Panginoon. So ang maganda ay may malaking chance tayo. At kung mapapansin natin doon sa binasa natin sa verse 9, nakatayo sila sa harap ng trono ng Diyos at nakadamit na puti. So ito yung pag-aaralan natin sa susunod na yung palang maliligtas na makakaharap sa trono ng Panginoon ay meron lamang isang kasuotan. At yung kasuotan na yon, yun yung ating aalamin sa susunod na gagawin kong video. Tutuloy-tuloy ko ito. Siguro ito magiging bagong ministry ko, bagamat nandito ako sa Canada ngayon. So, nare-restrict minsan din yung aming gawain dahil nga sa pagtatrabaho. So, hindi po ako full-time minister, pero nagtatrabaho pa rin po ako, night shift po ako, pero gumagawa ako ng paraan para maipahayag yung salita ng Diyos sa ating mga kababayan. Kung ang si Moses ay ginamit ng Panginoon para sa mga Israelita at si Paul ginamit din ng Panginoon para sa mga Hintil,
ako magpapagamit ako sa Panginoon para sa ating mga OFW. Kaya nga, samahan niyo ako sa ministeryo na ito at ibabahagi ko sa inyo kung paano ba magbihis ng white robe ang isang tao para mapabilang doon sa kanyang kaharian. So, sa susunod, abangan po natin yung pangalawang gagawin kong video. Siguro every week, magbabahagi ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Ibabahagi ko sa inyo paano ba tayo maliligtas. So, unang tinagot natin, meron bang laman ang heaven? Meron bang maliligtas? Meron po, ang dami. Hindi kayang bilangin ni naman. At ito po yung mabuting balita na gusto kong ibahagi sa inyo. Tayo palang mga makasalanan ay may chance, tayo mga Gentile, may chance na makarating sa buhay na walang hanggan. Sabay niyo ang pagpapala ng Panginoon. Sa susunod ay ibabahagi ko sa inyo paano magdamit ng puting kasuotan. God bless po.